Alam na ng halos lahat ng mga OFW na soon ay aalisin na ang UEC at papalitan na ng OFW Pass. At sa mga makakapanood ng video na ito ng labor attaché natin dito sa Polo, Dubai, ay baka magpanik ang lahat. So, ang ginawa ko guys ay clarify ko ito sa kanila, pati sa DMW para malinawan tayo. Panoorin nyo muna ang video na ito at mamaya ay sasabihin ko sa inyo ang sagot ng DMW sa mga bagay na clarify natin tungkol sa OFW Pass at sa Polo Verified Contract. Ang OFW Pass ay isa sa bagong programa ng Department of Migrant Workers na kung saan ito ang kinukonsider natin na digital OFW identification. Ito rin ang eventually will replace the Overseas Employment Certificate. Pero I would like to emphasize na ang OEC, ang Overseas Employment Certificate sa ngayon, ay valid pa rin. So merong options po na binibigay ngayon sa ating mga kababayan na lalabas ng Pilipinas. It's either they will use the Overseas Employment Certificate or they will use the OFW Pass. Ang malaking kaibahan ng OFW Pass natin, ito po ay digital at QR code generated. So, hindi po madaling mawala sapagkat sa inyong mga cellphone ay pwedeng manatili yung QR code. And at the same time, ang validity po ng ating OFW Pass ay kasabay ng validity ng ating kontrata. Unlike po yung OEC natin na kung saan ang validity ng OEC ay within 60 days from the issuance. Mahalaga po na tayo ay nakarehistro sa OFW Pass sapagkat ito na nga po yung magsisilbing exit clearance natin sa darating na panahon at eventually po mawawala na yung OEC natin. So, kailangan nyo magpa-verify ng contract para mai-encode namin ang inyong mga contract details. Kami na rin po ang tutulong sa inyo sa paggawa ng inyong e-registration. Kung kayo po ay may pagkakataon na makapag-create ng e-registration, mas maganda po. At pag na-update na po ito at nag-color green na ang inyong QR code sa OFW Pass, ready na po ito at pwede nyo na gamitin pabalik dito sa bansang inyong pupuntahan. Nabanggit nga sa video na soon ay tatanggalin na ang OEC. Pero hindi pa ngayon guys dahil ang DMW mobile app kung saan tayo kukuha ng OFW Pass ay kasalukuyan pa rin sumasailalim sa pilot test run kaya hindi pa ito maayos sa ngayon. So, ito ang clarify natin or humingi tayo ng clarification sa MWO at sa DMW dahil nga nabanggit dyan na kailangan magpa-verify ng kontrata para ma-update ang OFW Pass at para makagawa ng account sa DMW mobile app. Ang tanong ko sa kanila kung kailangan pa magpa-verify ng kontrata kung dati naman ang may OEC at nakakapag-acquire naman ng OEC exemption at na-open naman nila ang kanilang PAPSBAM account at meron ng e-registration number at updated naman ang record nila dito. Ang sagot nila guys ay hindi na kailangan unless nag-change employer ka or may mga any employment changes. At ganon din guys ang tinanong ko sa DMW para mas matibay at para sure tayo sa makukuha nating impormasyon. At ang naging sagot ng DMW na hindi na kailangan ng bagong contract verification basta nakakapag-acquire na ng OEC exemption, may PAPSBAM account na at updated naman ang record nila dito. Kahit yung first time pa na uuwi sa Pilipinas na dati ng documented OFW na pumunta sa ibang bansa na dumaan sa mga manpower agency or legit manpower agency sa POA at sa OWA. O kaya naman yung mga dati na nakapag-verify ng kontrata at nakakuha na ng OEC sa POA. Basta guys, nakakapag-acquire kayo ng OEC exemption nyo sa inyong PAPSBAM account ay hindi na kailangan ng bagong contract verification kung babalik lang naman kayo sa parehong employer at walang pagbabago sa inyong employment status or any employment changes. Yan guys ang naging sagot nila dahil once daw nakapag-acquire ka na ng OEC exemption ay okay na daw yun. Lalo na't OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa dahil hindi pa nga maayos ang DMW mobile app. Pero kapag maglalagin kayo sa DMW mobile app or magre-register dito, ang gagamitin yung email address at password ay yung ginagamit yung password at email address sa inyong PAPSBAM account
para lumabas yung record nyo sa inyong OFW Pass. Dahil ang POPSBAM website at ang DMW mobile app ay iisa lang. So, ginawan lang ng app or ng mobile app yung POPSBAM website. Kaya ang gagamitin yung email address at password sa DMW mobile app or sa inyong OFW Pass is yung password na ginagamit nyo sa inyong POPSBAM account. At after nyo makapag-login sa DMW mobile app, ay kailangan nyo lang i-fill out lahat ng mga impormasyon na kailangan at kailangan nyo i-upload ang inyong visa at ang inyong valid passport. At soon guys, pati yung kontrata ay pwede na rin i-upload dito. Pero sa pag-check ko ay hindi pa siya na-update, kaya hanggang ngayon ay marami pang inaayos sa DMW mobile app at under pa ito ng pilot test run. Kaya sa kasalukuyan ay OEC or OEC exemption pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Kaya guys, sinasabi ng DMW na wala kayong dapat ipag-alala kung pula pa rin ang inyong OFW Pass at kahit ngayon mga nakapag-verify na ng kontrata ay pula pa rin ang kanilang OFW Pass dahil nga nasa pilot test run pa rin ang DMW mobile app, kaya marami pa rin problema or error ang nararanasan ng mga OFW na nagre-register dito. Kaya OEC pa rin ang hinahanap sa immigration. Tanong naman ng ibang OFW, paano daw kung biglang ipatupad ang OFW Pass at maging okay na ito at hindi natatanggapin ang OEC? Guys, kapag ganyan ay wala rin kayong dapat ipag-alala dahil kaya nga mayroong POA desk sa loob ng NAIA para mag-assist sa mga OFW na may problema sa kanilang record na babalik naman sa parehong employer. Dahil guys, pwede kayong lumapit sa POA desk sa loob ng NAIA at bukas sila 24 oras. Yung mga 4 OEC exemption na lang na babalik sa parehong employer. Pero yung may mga employment changes guys, kailangan nyo pa-verify ng panibagong kontrata para ma-update ang employment record nyo sa POLO at sa POAA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.